Tawagin kang unggoy. Dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami kang kasi itim ko na Pilipino. So lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa puder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Wala namang totoo sa kanya mga sinasabi. Puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Again, iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. Thank you very much, sir. We will start with opening statement from our Chief PNP, sir. Opening statement pa ba? Good morning once again. Today is Luzona. At ang ating mga operations nga ay dito nakatuon. At sinisiguro na natin na nandito tayo para siguraduhin ang peace and order sa activity na ito. Tapos sa kabuuan, may nakadeploy tayong mga 23,000 na mga tao, 16,000 mula sa NCRPO at another 6,000 sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Tapos, nakapag-deploy na tayo ngayong araw na to. Meron din tayong mga CDM at tayo ay in-augment ng Region 3 at Region 4A. At nandiyan na sila ngayon sa ating mga choke points. Meron na rin kaming full alert status na ipinatupad sa ating Philippine National Police at may no-fly zone at no-drone zone na rin sa paligid ng batasan. At nananawagan tayo sa lahat ng mga involved na sana ay makapagtulungan tayo na magpanatili ng kaayusan at sumunod po tayo sa mga itinakdang patakaran at igalang ang mga itinakdang ruta at makinig sa abiso ng mga otoridad sa lugar. There were many coordination meetings done prior to this and agreements were made. So stick na lang tayo doon sa kung ano man ang napagkasunduan at para mas siguro natin na talaga maayos ang ang activity na ito. Again, ipaabot ko lang ang aking pasasalamat muli sa Boxing for a Cause natin kahapon, yung laban para sa nasalanta. Sa lahat ng mga bumili ng ticket, sa mga pinuno ng Rizal Memorial Coliseum, maraming salamat sa inyong suporta at sa sigla at pag-asa na ibinigay sa ating mga kababayan na tinamaan nga itong mga kalabidad na ito. Bawat isa po na pumasok kahapon doon sa stadium ay mga donors. Kaya ako'y nagpapasalamat talaga sa kanila, sa kanilang pagiging bukas palad, sa pagbukas sa kanilang mga puso para makapagbigay ng ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Ang ticket sales natin, after we conduct an audit, nasa 440,000 pesos. At ang ating mga nakalap na cash ay 16 million. At ang mga donations and canned goods ay mga nasa 5 million po. Kaya ito ay ating ibinigay na, nasa 1,200 ay ibinigay natin full packs kahapon sa Baseco Compound. At sa ibang mga areas naman, meron tayong mga deployment sa Bulkang Canlaon. May 322 personnel tayong nakadeploy sa apektadong lugar at meron tayong 78 na RSS personnel na nakastandby. Apektado ang 46 barangay sa 4 na munisipalidad kung saan there are 16 evacuation centers. Ang kasalukuyang okupado, 1,257 pamilya or 4,079 individuals. Tinitiyak pa rin ng inyong Philippine National Police na tuloy-tuloy ang ating presensya sa mga lugar na ito para paghandaan at panatilihin ang peace and order sa mga areas na ito. So that's all. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much, sir. We will now proceed with a question and answer. First will be from Ms. Leah Ilagan of UNTV, ma'am. Morning, sir. Sir, hanggang kahapon may tatlong mga rallyista, grupo na naaprobahan po na may permit. Na dagdagan po ba yun, sir? Wala pa rin, ganoon pa rin. Isang grupo nandyan sa St. Peter, isang grupo nandyan sa White Plains, at isang grupo doon sa Sandigan Bayan. Sir, may bago pa tayong panutunan para naman doon sa mga magsusunod ng FEG? Play by ear na lang tayo. Anyway, umuulan naman. So I don't think na magiging... kasi sa FEG kasi, ang isang more than the...
well, siyempre, of course, may batas nga tayo dyan sa environmental law. Pero more than that, ang sa ating tinitingnan kasi dyan, yung delikado di ba? Delikado sa kalsada, pag susunog ka, may mga flying embers, baka hindi natin makontrol, may tatamaan dyan, may isang kotse dyan na may diferensya at may leak ang gasolina. Tandaan natin, ang mga sasakyan na tumatakbo dyan, lahat yan may gasolina. Gasolina at crudo yan. Ang iba dyan, LPG pa ang gamit. So, medyo delikado may apoy there's a reason why ang mga ginagamit na pati ang mga traffic lights, lalo na yung mga dividers, yung mga cut-eye dyan sa kalsada, yung mga lane markers. Kaya may rason kung ba't may panuntunan yan, covered yan, hindi pwede magkaroon ng spark yan, yung mga gano'n. Sapagkat nandiyan sa kalsada natin, napakaraming gasolina na nandyan. Pag may isa lang dyan na accident, hindi natin alam may nasusunugan ng bigla. So, magdadagdag pa tayo ng isang factor, variable na gaya ng ECG na may mga lumilipad na mga embers. Medyo delikado na talaga. Sir, so far wala pong may namomonitor po bang threat ang PNP? Sa ngayon naman wala. Okay lang. We are, again, I'm always repeating, we are hoping for the best, but we are prepared for the worst. Thank you very much, ma'am. Next, we will be having Sir J. Mark Dagala from Radyo Pilipinas, sir. Sir, nabanggit nyo nga na meron tayong naka-full alert, no-fly zone, naka-in-place na. So far, sir, meron ba tayo na monitor na sabi nga imminent threat or sabi nga ito'y nasa normal, SOP lang po? Normal lang ito para sa isang zona. Wala tayong threat na extra na monitor. Sir, reaction lang dahil bagamat nasagot niyo na po, just to reiterate lang yung mga puna, yung ilang mga kokomento na overkill daw yung deployment from 12,000, umangat hanggang 23,000. Your thoughts, sir? Natural lang yun sa palagay ko. We're just, yun nga, we hope for the best, but we are prepared for the worst. Mas maganda na yung may tao tayo sa ground na nagbabantay kaysa sa yung wala tayong tao sa ground at maghahanap tayo oras na may nangyaring hindi inaasahan. Thank you, sir. Next, we will be having Sir Jason Zagales from Inquirer. Good morning, sir. I know po sinabi niyo na po sa flag raising na you wanted to close that chapter na po, pero balikan lang po natin yung kay Mayor Bastejo. Meron pong mga social media comments po pointing out na may travel document naman na po si Mayor Baste prior pa po doon sa set ng boxing match. Ano pong reaction niyo po doon, sir? I'm not aware of the travel document. At saka, well, sarado na nga yun eh. Pero saying that, no, hindi naman yan ang una niya sinabi, di ba? Hindi naman yung kondisyon niya nung unang i-invite natin siya na mag-participate tayo sa isang charity boxing match. Ang una niya sinabi kaagad, drug test sa lahat ng government officials. Obviously, afterthought na yung travel documents na yun. Di ba? Saka, it's just a boxing match. Sporting event lang yan na fundraising. Walang pinagkaiba yan sa nagpapagolf ka. Di ba? We are participating in golf, that's fundraising din. We are participating in shooting competitions, fundraising din. We are participating in running fun runs, fundraising din. So what's the difference? We want to participate in a boxing match, fundraising din. What? No difference. Okay? Tsaka andun naman ang lahat ng opisyalis at andun naman ng security and safety safeguards. Kaya lang, medyo yun. Magkakasubukan siguro dahil itong galian. Meron tayong ping-pong tournament, fundraising din. Badminton tournament, fundraising din. Ngayon, very, very popular. Pickleball tournament, fundraising din. So, it's just another sporting event. Thank you very much, sir. Next, we will be having Sir Rafi Lucides of PTV4.